So yun po guys, yan magandang araw po ulit sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Mula pa rin po ito sa naging live po ni Krista July 8 po, kung saan nga po nabanggit po niya na ang plano po niya is gusto niyang mag-update palagi sa atin. Kumbaga, gusto po niyang mag-vlog palagi sa paggawa or sa araw-araw na paggawa po ng kanyang farmhouse. Kaso nga lang daw po is nahihiya daw po siya na mag-vlog kasi nga po may mga panday. Nabanggit po niya na talagang hindi daw po siya sanay na kumbaga mag-vlog na maraming tao, nahihiya daw po siya. Unlike daw po dati na parang okay lang sa kanya, pero ngayon medyo nahihiya na daw po siya na mag-vlog po kapag maraming tao. Nung nagpunta nga daw po siya dito sa Kalinan sa amin para mamili po ng mga materyales, ang plano daw po sana niya is mag-vlog. Kaso nga lang kumbaga mas nanaig daw po yung hiya po niya, kaya hindi po siya nakapag-vlog at nag-vlog na lamang daw po siya nung pauwi na nga daw po sila. So yun po yung sabi niya, na habang ginagawa daw po ang kanyang farmhouse ay mahiya daw po siya mag-vlog kasi may mga panday daw po. Pero siguro maintindihan naman po yun ng mga panday since siya naman po yung amo, di ba? So okay lang po siguro yun na i-vlog po nang sa ganun is magkaroon po tayo ng update palagi, kasi alam ko na marami pong mag-aabang po ng magiging update po ng farmhouse ni Krista. At the same time is magkakaroon po siya ng content, magkakaroon po siya ng upload araw-araw. So makakatulong na rin po ito para madagdagan po ang kanyang earnings na maitutulong po niya or magagamit po niya pang dagdag nga po sa gastusin sa pagpapagawa nga po niya ng farmhouse. Pero naintindihan ko po si Krista kung bakit po siya nahihiya, kasi nga po parehong-pareho po talaga kami. Ako din po, nahihiya din po akong mag-vlog talaga sa labas. Kahapon nga po, July 9, di ba nakipag-meet po ako sa isang napakabait na sponsor. So habang nasa bahay po ako, nag-intro na po ako ng vlog. Then naisip ko na pagdating doon, i-vlog ko si ma'am, ganito, ganyan. Yun po yung plano ko, sana. Pero pagdating nga po doon, ayun, nanaig din po yung hiya ko at hindi po ako nakapag-vlog. Although nakapag-vlog po ako ng konti. I mean, napaka-short na clip lamang po, tsaka picture. Pero yun na po yun. Tapos ang ginawa ko, nag-upload pa din naman ako. Pero yung last part is yun nga, nagsalita na lamang po ako mag-isa habang or pagka-uwi nga ko nga po galing po dun sa pagkikita namin ni ma'am. So yun po, ganun po din po ako Sobra akong mahihain din po pagdating sa sa pag-vlog kapag maraming tao. Kaya sabi nga po nila na ako lang daw po yung vlogger na nakilala po nila na mahihain. Sabi ko nga na kaya nga po reaction video yung ginagawa ko, kasi sa reaction video ako lang naman mag-isa nakaharap sa camera. Although nakikita po ito ng iba, pero at least habang ginagawa ko po ito is kumbaga malakas yung loob ko, kasi nga po ako lamang po yung mag-isa. But kapag nasa labas na po ako ng bahay, like kahit may kasama nga po ako na kakilala ko, nahihiya po akong mag-vlog. Maliban na lamang po ko yung kakilala ko is vlogger din, like ni PB Team Nonoy. Yun, medyo hindi ako mahihiya. Pero nung magkasama nga kami ni PB Team Nonoy, nahihiya pa rin po akong mag-vlog. At si PB Team Nonoy na po yung nagsasabi na mag-vlog ka dol, ako magkahawak ng camera, ganito, ganyan. So ganoon po ako, sobra akong mahihiyain. At ganoon din po pala si Chris na guys, pareho kami ng katangian ng ugali. Siguro ganoon po yung mga ipinanganak na August, kasi nga po pareho kaming August, di ba? Ako August 14, siya August 26. Baka mahihain po talaga yung mga ipinanganak na August. Pero hoping na since itong ipa-vlog naman po niya is bahay naman po niya or farmhouse naman po niya, tsaka siya naman yung amo, so baka okay lang po na mag-vlog siya at maintindihan naman siguro ito ng mga panday nga po. Since need din po natin na mapanood yung mga kumbaga update po sa ipapagawa po niyang bahay. And yun nga, ipag-pray po natin na matapos kaagad itong farmhouse po niya, nang sa ganun is makita na po natin yung resulta. At gusto nga ni Krista, di ba, na sana matapos po ito bago mag-birthday siya, August 26, nang sa ganun is doon daw po siya makapag-celebrate ng kanyang birthday. Although wala na po siyang pera kasi nga po naubos na sa gastusin nga po sa farmhouse. Pero yun nga, nakakatuwa lamang po kasi unti-unti na pong natutupad ni Chris na yung kanyang pangarap nga po, isa sa pangarap po niya. At alam kong magtuloy-tuloy po ito basta lagi lamang po siyang magsipag, lagi lang po siyang magdasal din po, magtiwala sa Panginoon, talagang hindi po siya pababayaan, at lagi po siyang gagabayan at bibigyan ng blessing po ng Panginoon. Kaya abangan po natin yung mga plano po ni Chris na sa kanyang buhay, especially itong sa farmhouse po. At itong picture po pala na aking ipinakita ngayon is hindi po ito yung actual na paggawa po ng kanyang bahay. Sample lamang po ito, sample mula kay AI. Pero hindi po yan po yung actual na paggawa po talaga. At
Ayun, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. From Sylvia Di Mata, exciting yan Chris na mag-daily update ka sa ipapagawa mong farmhouse para may upload ka araw-araw. Happy for you, gift mo yan sa iyong sarili. Yun po, gift po talaga ito ni Chris sa kanyang sarili. Isang napakalaking gift at isang napakalaking remembrance po sa kanyang pag-vlog, sa pagtulong ni Sir Paul sa kanya, sa pagpasok niya sa mundo ng social media. At yun nga, maganda sanang may daily update po siya. Kaya abangan po natin, baka sakali magawaan ng paraan po ni Chris na sa ganun is magkaroon po tayo ng araw-araw na update po sa farmhouse po niya. Delma Gilbert, basta mag-vlog ka lagi, malaking tulong yan para sa pagpapatayo ng farmhouse mo. Sabihin mo lang sa mga gumagawa sa farmhouse mo na nag-vlog ka. Opo, ganun na lang siguro. Since siya naman po yung amo at hindi na siguro makakapalag po yung yung mga gagawa. Joke lang. O nga, okay lang siguro yun. Since gumagawa lang naman yan sila, hindi naman siguro niya kailangan interviewin. So, i-video na lamang po niya. Nang sa ganun is magka-update rin po tayo sa ginagawa pong farmhouse po niya. G. Yun Lee, huwag kang mahiya Krista para tumaas ang views mo at subscriber pa. Always smile lang sa tuwing mag-live at vlog mo kasi sanay kami sa'yo na nakasmile ka. Ganern, sukol pa. O nga po, sanay po tayo nakasmile po siya at hindi po tayo sanay na umiiyak siya, malungkot. Although hindi talaga maiwasan yon. Pero kumbaga ngayon po is nakikita naman natin si Krista na masaya po siya always, diba? Especially sa mga live po niya, andun po palagi si Sir Paul. So masayang masaya po siya at may kilig match po konti yung nararamdaman po ng mga viewers. Rosemary Viernes, hi Krista, stay humble and positive lagi, always think kaya ko ito, God is good matapos ang dream house mo. I-vlog mo din habang ginagawa ang bahay para updated din kaming viewers mo. Huwag kang mahiya, kaya mo yan. Ingat lagi, God bless you, watching from Lebanon. O nga po, kayang-kaya po yun ni Chris. At sabi dito ni ma'am na always think na kaya ko ito. Yun po, para siyang encouragement, positive encouragement po sa sarili. Nang sa ganun is lumakas po yung loob. Kaya ko ito, gagawin ko ito, ganoon po. Ganoon din naman po ako minsan kaso nga lang mas nananaig po minsan yung hiya po talaga. Rosa Benorio, ayan. Congratulations, Inday Chris, na malapit na matupad yung dreams mo sa buhay. Stay humble lang palagi. Wag mo na pansinin yung mga basher mo. Ingit lang yan sa'yo, kaya laban lang, Inday. Yung mga basher na yan, isa na lang po yan palamuti sa buhay ni Chris na. Sabi nga po nila na ang isang tao daw po is boring kung walang kontrabida sa buhay po nito. So kumbaga para siyang teleserye, si Chris na yung bida, yung mga basher yung kontrabida. Pero sana yung mga basher naman is huwag masyadong below the belt at kung mas maganda siguro tigilan na lamang po yung mga sinasabi at happy na lamang po sana always. Noni Dominado, sana lagi kang masaya. Pag masaya ka, masaya na rin kaming viewer. Pag malungkot ka, nalulungkot din. Smile ka lang lagi, huwag kang ma-stress. God bless, ingatan ang sarili para huwag magkasakit. O nga po, yun nga po yung sabi ko dati na kumbaga kung nakikita po natin na masaya si Krista, syempre nagiging masaya na rin po tayo. Kaso pag nakikita po natin siyang malungkot, umiiyak, syempre nalulungkot rin po tayo. So kumbaga kung ano yung mood ni Krista, ganoon na rin po yung mood po natin. Dahil ganoon po na kumbaga tanda po yun ng ating pagsuporta po sa kanya. Raul Cabasag, yes na yes, lahat ng vlog mo napanood ko na lahat, be. And lahat simula pa nung una, hindi ako nagsiskip ng mga ads. At as Bisaya rin, never ako mag-asawang suportahan ka. Kita lang ang magtinabangay. First time in my 35 years na may sinuportahan at napamahal sa akin na vlogger. Ikaw lang at hindi ko pagkisiyan kasi alam kong deserving ka. Padayon lang sa pag-vlog kasamahan at hindi kita iiwan hanggang sa magtagumpay ka. Grabe naman po yung support ni Sir Raul Kabasag, kaya nagpasalamat po tayo sa mga taong ganito po talaga. Ako din naman, parang hindi naman sa first time, may mga sinuportahan naman ako dati ng mga vloggers din po talaga bago si Krishna, like si Tekram, sino pa ba? Si Sir Paul, syempre, ang PB team. Then ngayon si Krishna nga po. So, yun, isupport na lamang po natin also. Ipag-pray po natin na magtagumpay po si Krishna sa mga plano po niya sa buhay. Nanay Tess, hello nak, ingat ka lagi, huwag pabayaan ang sarili mo nak. Makita lang kita nak ng live, masaya na maghapon ko. Dito lang naman ako sa bahay, nag-alaga ng aking 3 apo, puro babae. 73 na ako nak, ikaw lang ang nakakapagpasaya sa akin. Kung tumatawa ka, tawa din ako. Kung umiyak ka, iyak din ako. Ganyan kita kamahal na, kaya alagaan mo sarili mo. Huwag mapapagutom, God bless na ako, di ba? Yung mga nanay talaga, mga lola, mahal na mahal po nila si Krishna talaga. Talagang itinuturing po nila si Krishna na apo or anak talaga. Kaya dapat si Krista laging happy para maging happy po din always yung mga sumusuporta sa kanya.
So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito kasi medyo namamalat na yung boses ko. So God bless po and bye for now po.